Guys, may ikukwento ko. Noong 7 years old yata ako, 8 years old. Basta 2005 yun, nung bata ako. Nakatambay ako sa terrace namin sa labas. Kasi may upuan dun eh. Nakahiga ako doon. Tapos, hindi naliwala si Boss RJ na isang beses lang mangyayari yun. Nung 2005, na hulog yung ulap. Kasi kahit ako gulat ako kasi ang tagal na, ilang years na siguro. Kasi sa edad kong tong 31, mangyari ulit ngayon. Siguro sobrang tagal din. Kasi first time ko rin kasi nakakita na hulog na ulap. Itong video na to. Kinuwento ko kay Boss RJ na nung 7 years old ako, nakahiga ako doon. Kasi syempre tanghaling tapat yun eh. Tapos may bata, ewan kung sinong batang yung nakakita rin na nahulog yung ulap. Siyempre, nilapitan namin. Kasi hindi ako naniwala eh kung ulap ba yun. Kasi nung nahulog siya, hinawakan namin. Tapos pwede mo siya ibalik. Kaso nga lang, sobrang ano niya, parang styrofoam siya na parang ano siya. Basta parang iba yung class, ibang klase kasi yung ulap kaysa yung nakita ko ngayon na yung iba ano siya, bula siya eh. Yung ulap kasi ibang klase yun. Parang antigas niya, parang styrofoam, parang ano siya. Basta pag hinawakan mo siya, may pagkamatigas na parang malambot na ano, na hindi ko ano eh, kasi syempre ulap yun eh. 'Di ba? Bihira lang malaglag yun. Hindi ko alam bakit nalaglag ang ulap. May sa siguro sa pag-aaral sa elementary o high school, wala kaming ganun na bakit nahuhulog ang ulap. Ano lang yung parang paano gumawa lang ng ulap. Yun ang ginagawa namin sa nung high school. Pero nung walang nagsabi kung hindi ko rin na ano yun nakwento sa teacher namin sa nung grade 4 o grade 5. Hindi ko rin kung paano kasi di rin sila maniniwala kasi never silang nakakita ng ulap na nahulog. Kaya tinanong kay Boss RJ kung may nakita ba siyang ulap na nahulog. Wala daw. Kasi isang beses lang mangyari yun sa isang araw. O sasabihin na natin 20 years, 50 years. Diba? Comment kayo kung nakita nyo rin nahulog yung ulap. Kasi kahit ako, duda ako bakit nahulog ang ulap. Eh. Tsaka baka sinasabi ko noon, baka di naman ulap yan. Or ano. Siyempre may ulap. Ang ulap kasi kulay puti. Tapos nakita mo na, di ba, nandyan, nakita mo. Tapos biglang babagsak. Kasi etong taon, dati kasi dati mga 2005, 2008, 2009, climate change nga, umuulan ng yelo na sa atin. Kada taon. Dati kasi walang ganun. Nung bata ako, maliligo kami sa ulan. Wala namang ganung umuulan ng yelo eh. Dati Pero taon sa iba-ibang lugar, ito may nakarang araw na may napanood ako, umulan daw ng yelo. Kasi umulan doon nung nakaraan. Ewan sa anong lugar, nakalimutan ko na yun. Pero dati kasi talagang walang ganun. Yung sobrang tagal kasi yung taon na yun eh, 2005. Ang tagal ng taon na yun. Parang akala mo 1 year and 6 months pag ganun yung yung taon yung 2005. Pero nung tumungtong ng 2006, ang bilis na ng taon, sunod-sunod ang pansin niyo naman, di ba? Ang bilis ng araw, di ba? Di ba? Magtataka yung bilis, gabi na or na. May ganun minsan yung alas 6, hindi pa madilim, di ba? Ano pa rin, maliwanag pa rin, di ba? Sa pag-ikot ng ng mundo. Tapos yun nga, balik tayo doon sa kinikwento ko, yung video na yan. Walang naniniwala na, siyempre, bihira lang kasi yung mangyari, yung ganyan. Sabi ko, pagtingin ko sa ulap, kasi siyempre, nakaiga ka, kitang-kita mo yung, tapos lagi ako natingin sa taas. Siyempre, pag tumitingin ka sa araw, masisilaw ka, hindi mo kaya tignan yung araw ng matagal. Tapos, lagi ako na-atching dyan pag tumitingin ako. Pero pag sa gabi naman maganda, lalo na yung
trolley namin, pag sobrang init sa loob, inihiga namin yon. Tapos doon kami doon sa labas na nagpapahangin. Tapos may nakikita kaming dumadaan ng mga bulalakaw, mga yung talagang mga bato yun eh. Syempre, parang ang tawag diyan star sa atin, di ba? Kasi malayo yan eh. Sa kalawakan yan eh. Ba? Eh, paano na kaya kung dumadaan sa earth natin yung bato na yun, yung bulalakaw na yun? Huwag naman tumama sa earth. Paano? Kasi pag pumasok yan sa earth, syempre apoy yan. Bubulusok yan eh. Kung saan yan pupunta yan, di ba? Kaya maraming yung nakikita ko na, kasi pag bata ka, syempre nung bata kasi ako, pag nakakita ko ng mga ganun eh, dumadaan. Ang dami dumadaan. Sabi ko, ganda nun oh. Lalo na kung malapitan talaga, sobrang lapit. Kasi parang parang kala mo papasok sa earth eh. Kasi pag pumasok yun, talagang parang nuclear yun eh. Ay malaking bato yun eh. Siyempre nababawasan yung bato na yun pag di ba? Kaya nung 2005 talagang ang daming na siyempre batang 90s, di ba? Diba? 2000, di ba? Ngayon kasi parang, di ba? Tanda ka na eh, parang titingin ka dyan sa labas eh, yung nakikita mo yung buwan, sobrang lapit, di ba? Ang laki, di ba? Yun ang minsan. Ngayon kasi ang kada taon puro solar eclipse eh. Yung parang yung sa buwan or sa di ba? Nagdidikit, tumatama dun sa sa sun, yung parang tumatakip, kaya nagiging solar eclipse. Yun ang inaabangan natin kada taon. Hindi na ngayon yung mga ulap na laglag or hindi yung meron pa naman ng mga dumadaan-daan na na di naman mawawala yan yung dumadaan na. Kaso bihira na lang kada taon. Kasi dati ako pag 2005 lagi ako nakakakita ng ganun eh. Yung bulalakaw, yung parang ang tawag dun, pag may dumadaw mag-wish ka daw. pag dumaan yun may ganun. Eh sobrang dami. Syempre diba? Nakaka-amaze. Kaso nga nakakatakot din kasi pag pumasok yan dito sa earth natin, talagang, di ba? Matatakot ka kasi malay mo dun pala sa Luzon or sa Visayas tumama or sa huwag naman sana kaso pag tumama kasi sa lupa or sa dagat, tapos siyempre yung mga bato na yun pwede mo ibenta ng milyon yun, di ba? Meteorite, di ba? Yung mga ganung mga bato talagang merong siguro sobrang init nun eh, parang lava din yata yun, parang basta talagang rin yun, solid yun eh. Diba? Yun lang guys for today's video. Kunento ko sa inyo yung sa ulap kasi first time ko nangyari yung 2005 eh. Kasi nagtaka ako bakit nalalaglag ang ulap? Eh, hindi naman nalalaglag ng ulap eh. Yun rin ang kunento kay Boss RJ, hindi siya naniwala. Tapos ni-research ko sa YouTube, pinanood ko ngayon. Meron talaga. Sa ibang bansa may nahulog na ulap. Pero sa nung 2005 kasi akong bata pa ako noon, 7 years old yata ako, 8 years old. Talagang nahulog yung ulap. Kasi hindi ko alam kung bakit nahulog. Tsaka tataka ko, hindi naman talaga nahulog ang ulap. Bakit? Siguro ako sa Google kung bakit nahulog ang ulap, di ba? Kasi kailangan natin marami tayong malaman or kasi kung bakit tayo nag-aaral, di ba? Para matuto tayo o may kaalaman tayo, di ba? Parang anong nangyari Kuya Kim di ba? Totoo naman eh. Di ba? Kasi yung iba kasing walang alam, nagko-comment, basta-basta lang nagko-comment. Wala ka kwenta-kwenta daw yung comment ko nung nakaraan, sunog sa barangay Malamig. Kung ano daw yung pino-comment ko, wala ka kwenta-kwenta. Wala ka kwenta-kwenta. Baka siguro wala kang alam, di ba? Pangit naman, totoo lang, pangit talaga yung maraming kulay blue sa bahay kasi kulay blue lahat eh. Eh kaso, parang okay na rin kasi bakit? Iwas sunog na rin eh. Tapos itong nag-comment na si Kuya Jay Batilong, si Jay Moto,
itatry daw magsuot ng kulay blue na damit. Hindi naman talaga masusunog yung kulay blue na damit. Amang susunog sa yung balat, di ba? Dapat utak ang pinapagana, di ba? Kaso, hinukupal ako, parang binibiro ko. Kasi, ayoko nang ganun, na kukupaling ka, tapos, yung parang, tolonggis pa, parang walang alam. Parang ganun din yung parang ganun din yun nung nag-comment sa akin nung wala daw akong alam. Parang, sino sa ating walang alam, di ba? Dapat alam mo yan. Dapat aware ka sa bagay, sa paligid mo, sa mga ganyan, di ba? Yung mga bulalakaw, mga ulap, di ba? Kasi pangit kasi yung gagawa ka ng kwento na hindi naman totoo, di ba? Ako, sinasabi ko yung totoo na nakikita ko or natutunan ko. Kaya sinasabi ko to sa video, di ba? Or awareness na rin, di ba? Napapalad na ng balita, di ba? Araw-araw naman tayo nakakanood ng balita, puro negative, di ba? Kaya mas maganda din na maging aware tayo, hindi yung may sunog nga, may lindol nga. Tapos sabihin wala daw alam or kung ano daw kino-comment, di ba? Di ba? Kaysa naman sa'yo, di ba? Itong nag-comment to na kung sino ka man, taga Loma ka o taga Malamig ka o kung sino ka man nag-comment ka, dapat maging aware ka. Ay, nga rin, nag-comment ako, alam yung comment ko Kung alam mo sana yon, siguro magiging aware ka. Oo nga kasi yung kulay blue hindi nasusunog Tsaka siguro sa lindol, ibahin natin sa lindol. Sana dapat tayo, may mga gamit tayo binibili. Di ba? Dapat handa ako diyan. Dapat ganun ang comment. Kung magko-comment ka naman ng laban sa akin, kung ano nung kino-comment, wala namang kabuluhan, walang kabuluhan, awareness yun, yung comment ko. Sabi ko may napansin ako kasi yung kulay blue na mineral water, di nasunog. Hindi naman nilagay lang doon para man-trip Kaya nasunugan ka na Ba't ka pa magti-trip ng ganun? Di ba? Kaya napansin ko rin nung nakaranta ng puro sunog yung summer sa California, sa Australia, kahit sa atin dito. Kasi mga squatter dito, puro kahoy, di ba? Kaya talagang masusunog talaga yan. Lalo na sa mga kable ng kuryente, mga extension yan. Yung made in China na madaling masunog yung wire, di ba? Pumuputok. Yun, magkakasunog yun. Dapat aware ka dun. Di ba? Yun lang guys for today's video.